And syempre, ito pa rin mga kabombo, si Bombo Kierliado po. Ito, i-welcome na natin mga kabombo ang ating unang guest dito po sa ating programa. Pag-usapan natin mga kabombo yung tungkol sa sa disaster and emergency preparedness and mental health dito po sa PDAO, sa Naga. And may aktibidad sila ngayon mga kabombo. Isasama rin natin yan sa ating pag-uusapan. Okay, i-welcome na natin on the line. Nasa linya na po ang ating unang guest, si Attorney Paul John o si Attorney PJ Barosa, MBA, Chief of Office ng Persons with Disability Affairs Office, Naga. Magandang umaga po, Attorney PJ. Welcome po muli sa aming program. Nice to be back, Attorney. Bati muna kayo, Attorney, sa mga viewers and listeners po natin. Magandang umaga po sa lahat ng viewers at nakikinig at sa lahat po ng sa Bombo Radio, sa staff at mga anchors. Magandang umaga. Yun. Thank you very much, Attorney. At napaunlakan nyo kami dito sa ating mahalagang panayam. Unahin ko na, Attorney, talakayin yung about sa ating tawag nito, disaster and emergency preparedness para sa mga PWD. Ano-ano ba, Attorney, yung mga pangunahing programa at probisyon ng PDAO Naga para po sa disaster and emergency preparedness na nakatutok po mismo sa pangailangan ng mga PWD, Attorney? Opo, ang nung nakaraang buwan po, yun po yung pinakauna nating naging aktibidad patungkol sa PWD month nung July. Yung pong pag-training po dun sa mga barangay PWD leaders natin patungkol sa disaster response, yung mga pwede pong first aid na pwedeng gawin, ano yung mga dapat po munang ano yung mga kit na dapat meron ka, mga first aid kit, mga bagay na dapat may handa mo bago pa man na magkaroon ng sakunan. Opo, yun. Dito, Attorney PJ, maitanong ko, paano po ninyo, Attorney, tinitiyak na inclusive o madaling ma-access ng lahat ng uri ng PWD yung mga babala o early warning system tuwing halimbawa may bagyo o sakuna, Attorney? Opo, yung pan po natin, pagdating dito, yung City Disaster Risk Reduction Office ay lagi naman pong kaantabay natin sa mga ganitong pangyayari. Lagi po silang katuwang natin para mabigyan po ng karampatang pag-aasikaso yung mga PWD, yung mga senior citizens, yung mga meron pong kailangan special na pag-aasikaso, lalo na yung mga bata at mga buntis. Yung holistic naman po yung pag-approach natin pagdating sa disaster. Opo, yun. Very well said, Attorney. Pero dito, Attorney, meron ba tayong mga updated na database o mapping ng mga PWD sa Naga para mabilis silang matukoy at matulungan sa oras po ng halimbawa paglilikas kung sakali, Attorney? Opo, updated po yung database natin at meron po tayo dito sa Naga na barangay persons with disability affairs workers. Meron din po tayo mga kagawad, committee chairman on PWD na wala po sa ibang mga lungsod o ibang mga bayan para po tumutok sa mga PWD. Ito naman po yung pinagpapasalamat natin sa mga barangay na handa po sila maglaan ng mga resources at bigay ng mga tao para po talaga may nag-aasikaso sa mga PWD. Opo, iyon. Dito, Attorney, sa sa evacuation, paano ba isinasaayos yung mga evacuation center sa Naga para masiguro, Attorney, na pampublikong pasilidad at pasilidad sa kalinisan ma-access po ng mga PWD natin, Attorney? Yung pong pag-accord natin, yung kailangan lang po nilang pumunta sa barangay at hingin po yung tulong ng mga BAPDAO. May mga naman po sila, may direct access naman po sila sa amin at lagi naman po akong nakaantabay sa kanila para po magbigay po ng mga payo at kung ano pa po may tulong natin galing dito sa city at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno
para po matugudan yung mga pangailangan ng mga PWD sa komunidad. Opo, yun. Eto, attorney, bago tayo mag-arrive dito sa next nating topic, last na lang, attorney, anong mga pagsasanay o mga capacity building training sa disaster response yung binibigay po ng PIDAW para sa mga PWD at sa kanilang pamilya, attorney? Kaya po, yung last PWD month pa lang po, yung pong PWD month natin, nung itong nakaraang lang July, nagkaroon po tayo ng pagsasanay kasama po yung CDRRMO sa pangunguna po nila para po dun sa preparedness, disaster preparedness, na bago pa man magkaroon ng sakuna, dapat nakahanda na po yung mga gamit na kailangan. At maliban po doon, kasama din po yung mga BAPDAW natin doon sa mga ginagawa pong paghahanda sa barangay. At in fact, nagkaroon pa nga po yung mga BAPDAW natin ng pagkakataon na mag-participate doon sa ginawang aktibidad ng BFT patungkol sa yung contest po ng pag-responde, emergency response. At yung iba ay mga nanalo. So, kinakatuwa po natin na yung mga barangay persons with disability affairs workers natin ay napaka well-rounded at talaga naman kasi yung trabaho namin patungkol sa disability ay hindi lang po nakatuon sa isang bagay, kasama na po yung pagtugon sa kalamidad. Opo, paggasikaso yun. po. Very well said, attorney. Di, sa usapin, attorney, ng ng mental health, ito, napakahalagang paksa rin po nito. Ano yung kasalukuyang kalagayan, attorney, at mga pangunahing suliranin na kinakaharap po ng PIDAW sa Naga ngayon in terms of mental health naman ng mga PWD, attorney? Yung mental health kasi ay hindi lang naman usapin ng PWD, no? Nagiging PWD lang sila kapag talagang na-diagnose na sila na qualified na sila under the DOH guidelines. So, kasi yung mental health naman, kahit naman ordinaryong mamamayan, ordinaryong tao, kailangan din patuunan yung mental health. So, para sa akin, yung ginagawa natin, pinapaigtingin natin yung mga programa patungkol doon at nagpapasalamat tayo na yung sa City Health Office 2, meron ng doktor na pwede po magbigay ng paunang lingat dun sa may mga kinakaharap na mga mental health problems. Kung gusto magpakonsulta, meron na po doon si Dr. Pestin. Opo, So pwede na po doon and dito, attorney, magpatingin. may mga sapat ba tayong attorney, yung mga psychosocial support na inilalaan po ng lokal na gobyerno bukod doon, attorney, sa mga sinabi niyo po kanina para sa mental health po ng mga PWD, lalo na pagkatapos siguro, attorney, ng mga sakuna, attorney PJ? Ano na pa nagkaroon ng sakuna, hindi siya pwedeng maikuan mo lang dun sa mga PWD. Dahil kapag yung mga walang kapansanan na nakaranas ng sakuna, kailangan ding makonsulta yung mental health nila dahil pambihira yung dinaanan nila. So sana naiintindihan ako na yung inaagawa natin sa mental health ay programa na kasama natin yung City Health Office at pati nga yung Bicol Medical Center ay hinihingi natin ng tulong dahil dapat lagi itong available para sa mga taong may kapansanan man o wala. Opo, yun. Dahil yung mental dito, health attorney, ano issue yung kasi ay nakikita sa ninyo sigurong pangunahing hamon na kinakaharap po natin sa PIDAW sa pagpapatupad po ng mga plano natin para sa disaster preparedness and even sa mental health, at paano ito plano na ano yung plano ng tanggapan para masolusyonan po ito sa hinaharap, Attorney PJ? Yung natin, ang gusto natin ay dapat yung mga sistema ay available. Yung mga programa ay laging nandyan para sa
pag-asikaso sa disaster response, pag-asikaso sa mental health. Hindi dahil lang sa merong sakuna kaya nandyan siya o kaya dahil may issue tungkol sa mental health care, dapat lagi siyang available na kung kinakailangan siya, may PWD man siya o hindi, andyan yung gobyerno para tumulong. So ang ginagawa natin, ang advokasya natin, sana mapaigting pa yung paparami pa yung mga professionals natin on those matters. So kinakausap natin yung BMC na mapalawak pa yung serbisyo nila pagdating sa mental health, yung City Health Office ginagawa na, ongoing na yung mga efforts natin. Pero syempre hindi pa ito sapat, lalo na nagiging primary yung usapin itong mental health na ito. And so in fact sa Amerika, meron ngayong ongoing trial, di ba? O dahil dun sa isang nanay na nagkumonsulta sa mga mental health doctor, sa mga psychiatrist, pero na-overdose, allegedly, no? So, yung patong usapan kasi mental health ngayon, hindi na lang siya nakasentro dun sa mga tao na nangangailangan ng mental health, pati usapin na rin ito ng mga yung mga providers. Kailangan din mapaigting yung serbisyo nila at lalo na yung professionalism nila. Kasi in America, intact, mas palawak at mas advanced sila. Pero meron ngayong kaso na pinapakita na parang may problema dun sa sistema ng pagbibigay ng serbisyo sa mental health. Opo, yun. Very well Sana said, alam attorney. niyo yan. And dito, attorney, media. sa pagkakaalala ko, attorney, meron kayong aktibidad ngayon. Pwede nyo bang i-detalye sa amin, attorney, kung ano ang mga gagawin dito, attorney PJ? Opo, ito pong aktibidad ngayon ay galing po sa National Anti-Poverty Commission, kay Secretary Lope. Nagpapasalamat po tayo at gagawaran po tayo ng award para po sa mga binibigay nating serbisyo at programa sa mga PWD. Ito po ay national recognition. Buong bansa po ay through NAPSI nagsasabi na yung mga ginagawa natin sa PIDAW ay isang halimbawa na ng magandang paglilingkod sa mga may kapansanan at nagpapasalamat po tayo sa NAPSI sa pagkilala at isa po itong responsibilidad going forward na ipagpatuloy po yung ating mga advokasya at asahan po ninyo na yun naman po talaga yung ginagawa natin. Hindi lang po tayo nakikipag-usap sa mga ahensya na nandito sa lokal, kundi ginagawa natin ng paraan. Alam naman po yan ng mga PWDs natin na pati po yung mga national government agencies ay inikayat natin na magbigay ng mga tulong para sa mga PWD katulad ng DTI, ng DOLE, ng Department of Agriculture at iba pa para po maging holistic yung ating approach sa pagtulong sa mga PWD. Opo, yun. Ay, wow. Congratulations dyan, attorney. At nagawaran tayo ng pagkilala. Pero, kumusta naman, attorney, sa feeling na, yun nga po, itong ating opisina or tayo mismo, attorney, nagawaran ng ganitong pagkilala. In-expect nyo ba ito, attorney? Itong pagkilalang ito, attorney PJ? Hindi po natin ito in-expect. Nabigla nga din po tayo na merong ganito. At nagpapasalamat tayo kay Mr. Eduardo Aguma Jr., yung presidente ng Naga City Federation of PWD. Kasama siya sa mga sectoral representatives ng NAPSI, isa siyang council member at isa siya sa mga nag-lobby sa NAPSI na tingnan niyo yung PIDAW namin sa Naga, tingnan niyo yung ginagawa. At pakita ng NAPSI na kakaiba at talagang posigido tayo sa mga ginagawa nating trabaho para sa pagpapaunlad ng mga estado ng PWD sa Naga. Opo. Ano kaya sa tingin ninyo, attorney, yung yung parang factor or dahilan bakit tayo nagawaran ng ganitong pagkilala, attorney PJ?
Yung number one, meron tayong budget para sa PDAW, para sa mga PWD. Yung number two, yung ating mga ginagawang programa ay hindi lang nakasentro sa mga ayuda, kundi ginagawa natin talaga ng paraan na mag-train yung mga PWDs natin sa hanap buhay, magkaroon ng mga job fair, magkaroon ng tinutulungan natin yung DepEd sa pag-implement ng Inclusive Education Act, lalo na sa child fine system. Meron tayong barangay persons with disability affairs workers na wala po yung ibang mga munisipyo o syudad na kung saan sa komunidad pa lang may mga tumutulong na po dun sa mga PWD natin na maka-access ng programa sa gobyerno. Yung mga BAPDAW natin, napakasipag na sila na po yung mismo minsan yung nag-aasikaso ng mga papeles para lang matulungan yung mga PWD na mabigyan ng karapatang programa ng gobyerno. Of course, napaka-active nga po ng ating federation ng PWD sa tulong nga ni Sir Jun Agumaa na siyang presidente ngayon na i-advocate yung ating mga pulisiya at mga ginagawang mga tulong sa PWD. May edukasyon tayo, may tungkol sa health, may tungkol sa social services, meron sa trabaho at iba pa. Pati yung accessibility sa tulong ng DPWH ay tinutugunan natin. Magpapasalamat tayo, kunin ko na oportunidad, magpapasalamat sa DPWH na kahit paunti-unti ay nabibigyan ng pondo na yung pag-aayos ng mga barangay halls sa Naga para maging accessible sila sa mga PWD. Opo. At ito, attorney, mai-clarify ko lang, ngayon ba, attorney, nagsisimula na yung ating aktibidad? And gaano na karami, attorney, yung mga taong nagpa-participate ngayon dito sa aktibidad natin, attorney? Nung tumawag ka, kakasakay ko pa lang sa sasakyan, galing City Hall, driving na yung ating kasamahan papuntang Primus Hotel sa Pacol. So sa ngayon, nasa San Felipe na kami. Oh, okay. Okay po yun. 8:30 yung And simula. ano ba, attorney, yung mga mangyayari pa hanggang mamaya dito sa aktibidad na ito, attorney? Opo, siyempre magkakaroon po ng presentation, magkakaroon ng awarding at siyempre may mga ilalabi tayo na mga programa sa National Anti-Poverty Commission na pwede pa natin pag-itingin yung ating pagtutulungan para mas maibigay yung mga resources ng gobyerno sa mga PWD maihaon yung sila sa kahirapan. So, kasi magastos maging PWD, no? May mga kailangan therapy, kailangan mo ng assistant, kailangan mo ng mga gamot. So, isa sa mga ilalabi natin na magtulungan tayo na maipasa na yung panukalang batas na magbibigyan ng pension or disability allowance yung mga PWD. Kasi yung senior meron na, yung mga solo parents meron na. PWD na siyang hindi naman ako, inborn ako, hindi ko naman hiningi na maging ganito. Hindi naman to dala ng pagtanda, hindi naman to dala ng circumstansya na pinili ko. Pero ito yung binigay sa akin ng Diyos, pero magastos yung mga kailangan kong gawin para kahit pa paano makasabay sa inyo na walang mga disability. No? So, hinihingi na, yun yung isa sa ilalabi ko dati. Sana matulungan tayo na mas maipausad na yung pagpasa ng disability allowance sa nasyonal. Opo, yun. Ito, Attorney PJ, second to the last na lang na katanungan. Para attorney sa mga kababayan natin ng mga PWD, ano ba ang dapat nila, attorney, gawin just in case lang, attorney, na merong nang didiscriminate sa kanila, umaabuso, mga ganon. Attorney PJ. Opo, pwede po ninyong idulog sa barangay unang-una. Pag hindi na aksyonan ng barangay, nagkaroon ng pagpupulong sa lupon. Kasi depende kasi yan doon sa naging discrimination. No? Kung
Kung kaya pa sa barangay, dun muna. Tapos kung talagang hindi kayo magkasundo, hingi po kayo ng certificate to file action para po ba isampa natin yung kaso sa prosecutor's office. Yung pong pag-discriminate sa PWD ay pinagbabawal ng batas under Magna Carta for PWDs. At ito po ay may karampatang parusa, hindi lamang pagkakakulong, kundi meron din pong penalidad sa pagdating sa fine. Sa 50,000 to 100,000. Opo, yun. Very well said, attorney. Na-educate kami doon. And ito, attorney, siguro bago tayo magtapos sa ating interview, attorney, ano na lang ang ating Yes, sir. paalala, panawagan sa mga makikipag-participate ngayon sa ating activity, sa mga PWD, and sa mga tao na rin, mga nakikinig sa atin in terms dito sa pinag-usapan natin, attorney. Opo. Muli ang aming pasasalamat sa NAPSI, headed by Secretary Lope, for giving us this recognition na yung ating programa sa PIDAW ay kaiba at among the leading programs in the entire Philippines. At ito po ay responsibility natin na ipagpatuloy yung ating ginagawa kahit pa merong mga pagdududa sa ating kakayanan o kaya merong mga hindi pagkakaintindihan, dahil ay gagawin natin ang paraan para ba ipaabot lang yung mga serbisyo na kinakailangan ng mga PWD. At hindi po tayo tumitigil sa mga meron po tayo sa lokal. Lagi po tayo tumitingin sa mga paraan na pwedeng makasama natin yung national government sa pagtulong sa ating mga PWD. At muli, aming pasasalamat sa NAPSI at akuin po namin yung responsibilidad na kakambal nitong pagkilala para mas maging mapaigi pa yung ating serbisyo sa mga PWD.